Mga kaibigan, sandali lang. Bago magsimula ang video, panoorin niyo muna ito. Isang lola na may simpleng itsura, edad 70, ang hindi pinayagang bisitahin ang kanyang apo sa kampo militar. Ngunit nang ilabas ng lola ang kanyang cellphone, sinabi niya, "General, si Aling Flora po ito." At eksaktong 10 minuto ang lumipas, isang 3-star general ang personal na tumakbo mula sa pangunahing tarangkahan ng kampo at yumukod ng 90 degrees sa harap ng lola. "Inay, pasensya na po kayo at nahuli ako. Mga kaibigan, hindi ba kayo kinikilabutan? Pero hindi pa iyan ang simula. Sa sandaling malaman ninyo ang tunay na pagkatao ng lola, ang mayabang na 20 anyos na tenyente ay haharap sa isang katapusang hindi niya kailanman inaasahan. Kung tatapusin ninyo ang kuwentong ito, siguradong masasabi ninyong, seryoso? Totoo ba to? Pindutin nyo na ang subscribe button at ilike ang video para suwertehin kayo. Magsimula na tayo. Sa isang kampo ng hukbong katihan sa Fort Bonifacio, doon ang hapon sa isang napakainit na araw ng Mayo. Ang alinsangan mula sa sementadong kalsada ay kitang-kita sa init. Isang lola ang dahan-dahang naglalakad patungo sa tarangkahan ng kampo. Hukot na ang kanyang likod kaya't nakatungkod siya at hawak niya ang isang lumat kupas na itim na bag na parang 20 taon nang ginagamit. Ang kanyang damit na may disenyong asul ay kumupas na at may mga tahinang natatanggal. Ang itim niyang sapatos ay pudpod na sa dulo at halos lumabas na ang puting sapin sa loob. Malalalim na ang mga kulubot sa kanyang mukha at may mga maitim na batik sa likod ng kanyang mga kamay, isang tipikal na itsura ng isang lola mula sa probinsya. Mahigpit niyang niyakap ang mabigat na bag gamit ang 2 kamay habang dahan-dahan siyang lumalapit sa guardhouse. Kahit malamig ang hanging lumalabas mula sa naka-aircon na guardhouse, butil-butil ang pawis sa noo ng lola. "Naku, ang init!" bulong niya sa sarili habang pinupunasan ng panyo ang kanyang noo. Binuksan ng pribadong sundalo sa loob ng guardhouse ang bintana at nagtanong, "Lola, saan po kayo galing?" Niyakap ng lola ang kanyang bag at sumagot ng nanginginig ang boses. "Ako ang lola ni Private Jose Reyes. Bibisitahin ko lang sana ang apo ko." Bahagyang nagbago ang itsura ng sundalo na tila naiinis. "Siguro, dahil sa init. Nag-fill up na po ba kayo ng visit request form? Dala niyo po ba ang inyong ID?" Nagmamadaling binuksan ng lola ang zipper ng kanyang bag para hanapin ang ID. Sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay, muntik nang mahulog ang ID. "Oo, heto. Saan ba kukuha ng permit para sa pagbisita?" Mga kaibigan, nararamdaman niyo ba ang pananabik sa puso ng lola? Sa kabila ng init at layo ng biyahe, gusto niya lang makita ang kanyang apo. Ngunit bumuntong hininga ang sundalo at pabalang na nagpaliwanag, "Lola, kailangan po kasing mag-request 3 araw bago ang pagbisita. Kung bigla po kayong pupunta ngayon, imposible po talagang makapasok." Biglang nawala ang ngiti sa mukha ng lola. "3 araw? Ngayon lang ako unang beses nakarating dito sa Maynila. Mula pa ako sa isang maliit na baryo sa Batangas. 4:00 pa lang ng madaling araw. Bumangon na ako para bumiyahe ng mahigit 5 oras." Unti-unting humina ang boses ng lola. "Nagpadala kasi ng sulat ang apo ko noong 1 linggo. Sabi niya, miss na niya ako at kung pwede daw akong dumalaw." Umiling ang sundalo at malamig na sinabi, "Pasensya na po, pero patakaran po iyon. Wala po tayong magagawa." Pinagsiklop ng lola ang kanyang mga kamay at buong pagsusumamong nakiusap. "Pakiusap, iho. Kahit sandali lang, kahit masilayan ko lang ang mukha niya." Itong matandang to, naglakbay ng malayo at tiniis ang gutom para makatipid sa pamasahe. Nagsimulang manginig ang kanyang boses. "Ipinagkatiwala ko pa ang mga alaga kong manok sa kapitbahay para lang makapunta dito at makita ang Maynila sa unang pagkakataon." Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng guardhouse at isang opisyal ang lumabas. Siya si Second Lieutenant Marco Aguilar, 27 taong gulang, isang elite na opisyal na nagtapos sa Philippine Military Academy, PMA, at nag-uumapaw sa tiwala sa sarili. Makintab ang kanyang sapatos na katad, walang gusot ang kanyang perpektong uniforme, at tila kutsilyo sa talim ang kanyang panga. Higit sa lahat, ang kanyang malamig na titig ang kapansin-pansin. Sinuri ni Teniente Aguilar ang sitwasyon
at nagsalita na parang naabala sa isang walang kuwentang bagay. Anong gulo to? Mabilis na nagpaliwanag ang sundalo. May bisita po na hindi nakapag-request ng permit, sir. Tiningnan ni Aguilar ang lola, mula ulo hanggang paa, sumimangot, at bahagyang ngumisi. Lola, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Alam niyo po ba kung nasaan kayo? Hindi po palaruan ng kapitbahay ang kampo ng militar. Biglang lumakas ang boses ni Aguilar. Mga kaibigan, ano ang nararamdaman ninyo habang pinapanood ito? Ako, sobrang nagagalit. Yumuko ang lola habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pasensya na, iho. Gusto ko lang talagang makita sandali ang apo ko. Itinukod ni Aguilar ang kanyang mga braso sa dibdib at mas mayabang na sinabi, "Hindi niyo ba alam ang patakaran tungkol sa 3-day advance request? Iyon ang regulasyon dito." Regulasyon? Nanginginig na sinabi ng lola. Hindi ko, hindi ko talaga alam. Ngayon lang ako nakarating dito mula probinsya. Ipinagpaliban ko pa ang pag-aasikaso sa aking maliit na taniman para lang makapunta rito. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Aguilar ay talagang nakakagulat. Lola, sa totoo lang po, muling sinuri ni Aguilar ang lola mula ulo hanggang paa. Hindi po maganda para sa imahe ng kampo kung may papasok na ganito ang itsura. Biglang namutla ang mukha ng lola. Maging ang ibang mga guwardiya sa paligid ay nagpakita ng reaksyon na tila nagsasabing, "Grabe naman." Yon. Hiniwakan ng lola ang kanyang dibdib at nanginginig na nagsalita. Hindi maganda sa imahe ng kampo? Ganoon ba? Ganoon ba ang tingin mo sa akin? Basta, hindi pwede. Ang patakaran ay patakaran. Umalis na po kayo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng lola. Ako ay, sa puntong iyon, isang kabo na hindi na makatiis ang sumingit. Sir, pero naglakbay po ng malayo ang lola. Mataray siyang hinarap ni Aguilar at sinabing, "Kabo, trabaho mo bang makialam dito?" Umatras ang kabo na tila napahiya. "Mga kaibigan, kung kayo ang nasa sitwasyong ito, ano ang gagawin ninyo? Hindi ba't nakakagalit?" Ang lola ay nanatiling nakatayo roon ng matagal, tila tulala. Pagkatapos, bigla siyang may kinuha mula sa kanyang bag. Isang cellphone. Pero teka, may kakaiba. Para sa isang simpleng lola mula sa probinsya, ang hawak niya ay isang bagong-bagong smartphone. Nagtatakang nagtanong ang isang guwardiya, "Lola, sino po ang tatawagan ninyo?" May kakaibang ngiti sa labi ng lola. Habang mahinahon siyang nagsalita, "Sandali lang, tatawagan ko lang ang isang tao. Pero teka muna, mga kaibigan, may napapansin ba kayong kakaiba? Isang simpleng lola na may modernong smartphone at ang boses niyang nanginginig kanina ay biglang naging kalmado. At ano ang ibig sabihin ng ngiting iyon? Tila may hindi tama. Diniyal ng lola ang numero. Isang ring, dalawa, tatlo, at may sumagot. "Hello?" Ang boses sa kabilang linya ay malalim at malakas. Malinaw na boses ng isang sundalo, at mukhang mataas ang ranggo. Biglang nag-iba ang tono ng lola. Hindi na nanginginig at balisa, kundi kalmado at may awtoridad. "Ricardo, ako to." "Inay? Bakit po kayo napatawag? May nangyari po ba?" Tinitigan ng lola si Teniente Aguilar at mahinahon ngunit mariing sinabi, "Pumunta ako sa kampo para bisitahin ang apo ko, pero hindi nila ako pinayagan. Hindi lang yon, pinuna pa ang suot ko at sinabihang hindi raw maganda sa imahe ng kampo kaya dapat na akong umuwi." Biglang tumahimik ang kabilang linya. 5 segundo, 10 segundo, 15 segundo, at ang boses na sumunod ay naging napakalamig. "Sino? Sino ang nangahas na magsabi niyan sa inyo?" Biglang kinabahan si Aguilar at lumapit sa lola. "Lola, sino po yang kausap ninyo?" Malamig siyang tiningnan ng lola at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa telepono. "Isang tenyente, mga 20 anyos siguro. Sinabihan akong hindi maganda sa imahe ng kampo kaya umuwi na lang daw ako." Bumigat ang paghinga sa kabilang linya. "Nasaan po kayong kampo ngayon, inay?" Nagtanong ang lola sa guwardiya. "Iho, anong pangalan ng kampong ito?"
Kinakabahang sumagot ang sundalo. Philippine Army Headquarters po, Fort Bonifacio. Eksaktong inihatid ng lola ang impormasyon. Nandito raw ako sa headquarters ng Army sa Fort Bonifacio. At ang narinig sa kabilang linya ay, "Sige po, inay. Huwag po kayong aalis dyan. Papunta na po ako ngayon din." Naputol ang tawag. Pinagpapawisan ng malamig si Aguilar at nagmamadaling nagtanong, "Lola, sino po ang tinawagan ninyo? Sino po siya?" Dahan-dahang inilagay ng lola ang cellphone sa kanyang bag at makahulugang sinabi, "Malalaman mo rin." Maghintay tayo ng 10 minuto. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Maging ang mga guwardiya ay nakaramdam na may kakaibang mangyayari. Mga kaibigan, hindi ba't kumakabog ang dibdib ninyo? Sino kaya ang tinawagan ng lola? At sino ang darating pagkatapos ng 10 minuto? Eksaktong 10 minuto ang lumipas. Biglang isang itim at malaking sasakyan ang mabilis na dumating sa tarangkahan. Isang high-end na sasakyang opisyal na may malinaw na marka ng hukbong katihan ng Pilipinas. Ang plaka nito ay espesyal, iba sa mga ordinaryong sasakyan. Pagkahinto ng sasakyan, mabilis na bumaba ang driver at magalang na binuksan ang pinto sa likod. At nang makita ng mga guwardiya kung sino ang bumaba, lahat sila ay sabay-sabay na tumayo ng tuwid at sumaludo. Saludo. Isang 3-star general, si Lieutenant General Ricardo de Leon, ang bumaba mula sa sasakyan na may autoridad, kumikinang ang 3 bituin sa kanyang balikat. Maging si Aguilar ay nagulat at natigilan. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa buong katawan niya. Saludo, lumingon ang general sa paligid, natagpuan ang lola, at mabilis na lumakad palapit. Pagkatapos, yumukod siya ng 90 degrees at nagbigay pugay. "Inay, pasensya na po. Nahuli po ako." Lahat ng tao sa paligid ay nakanganga at tulala. Isang general, yumuyukod sa isang simpleng lola, hinawakan ng lola ang braso ng general at sinabing, "Ricardo, ayos lang. Huwag mo nang isipin." Hinawakan ng general ang magaspang na kamay ng lola gamit ang 2 kamay at magalang na sinabi, "Ano pong sinasabi niyo, inay? Kapag kayo ang tumawag, obligasyon kong tumakbo agad." Hindi pa rin maintindihan ni Aguilar ang nangyayari at lumapit. "General, sir, itong lola po kasi ay lumabag sa regulasyon." Sa sandaling iyon, ang titig ng general kay Aguilar ay naging kasing talim ng espada. "Tenyente," ang boses niya ay mas malamig pa sa yelo. "Anong sinabi mo?" Natataranta at nauutal si Aguilar, yung regulasyon po sa pagbisita. "Ano ang eksaktong sinabi mo sa mahal na inay na ito? I-report mo agad." Namutla ang mukha ni Aguilar. Nagsimulang manginig ang kanyang boses. Na, kailangan pong mag-request 3 araw bago. Lalong nanlamig ang boses ng general. At, na hindi po maganda sa imahe ng kampo. Kaya, umuwi na lang siya. Biglang tumigas ang mukha ng general. Tila nagyelo ang hangin sa paligid. Maging ang mga guwardiya ay pigil ang hininga habang nanonood. "Mga kaibigan, nararamdaman niyo ba ang tensyon?" Si Aguilar ay wala pa ring ideya kung kanino niya sinabi ang mga masasakit na salitang iyon. Sino nga ba ang lola na ito? Dahan-dahan ngunit may bigat na nagtanong ang general kay Aguilar. "Tenyente, kilala mo ba kung sino ang inay na ito?" Umiling si Aguilar. Tumingin ang general sa lola, yumuko ng malalim, at nagsalita sa isang kalmado ngunit seryosong tono. Siya po ang biyuda ni Coronel Antonio Cruz, isang bayani ng ikalawang digmaang pandaigdig na ginawaran ng medalya ng kagitingan. Biglang tumahimik ang paligid, tila pati ang hangin ay huminto sa pag-ihip, mas taimtim na nagpatuloy ang general. Si Coronel Cruz ay ang maalamat na bayaning mag-isang pumasok sa teritoryo ng mga Hapon para iligtas ang 7 kasamahan niyang nabihag. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ng lola. Noong taglamig ng 1944, sa gitna ng matinding lamig, tinamaan siya ng 5 bala at tinalsikan ng 3 shrapnel mula sa Granada, pero binuhat niya ang huling kasamahan pabalik sa kampo. Nanginginig ang boses ng general. Mag-isa niyang nilabanan ang 50 sundalong Hapon sa loob ng 7 oras, isa-isang iniligtas ang kanyang mga kasama. Namutla ng husto ang mukha ni Aguilar.
Nanginginig na nagsalita ang lola, pumanaw siya 1 taon matapos ang giyera dahil sa mga komplikasyon mula sa kanyang mga sugat. Sa edad na 28, naputol ang boses ng lola. Ang huling tinanong niya ay kung nakabalik ba ng ligtas ang mga kasama niya. Mahigpit na hinawakan ng general ang kamay ng lola at yumuko. Inay, dahil po sa dakilang sakripisyo ni Koronel, kaya tayo nabubuhay ng malaya sa lupaing ito ngayon. Ang 7 sundalong iniligtas niya ay lahat nakabalik ng ligtas sa kani-kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, isang batang sundalo ang humahangos na tumakbo mula sa loob ng kampo. Lola! Siya si Private Jose Reyes. Nang makita niya ang lola, lumuha siya at tumakbo para yakapin ito ng mahigpit. Lola, bakit po kayo naparito bigla? Sana po nagpasabi kayo. Uuwi naman po ako sa susunod na linggo para magbakasyon. Hinawakan ng lola ang mukha ng apo gamit ang 2 kamay at lumuluhang sinabi. Sabi mo sa sulat, miss mo na ako. Miss na rin kita, apo. Gabi-gabi, napapanaginipan kita. Tiningnan ni Jose ang magaspang at kulubot na kamay ng kanyang lola at napaiyak. Lola, lalo pong gumaspang ang mga kamay ninyo. Huwag niyo na pong masyadong pagurin ang sarili ninyo sa bukid. Tawagan niyo lang po ako. Nanonood ang general na may ngiti sa labi at tinawag si Aguilar, Tenyente. Nanginginig na sumagot si Aguilar, Sir, ihanda mo ang pinakamagandang silid bisita para kay Inay at kay Private Reyes. At ngayong gabi, personal ko silang sasamahan sa hapunan sa Officers Mess Hall. Opo. Opo. Sir, ihahanda ko po agad. Humingi ng paumanhin ang lola sa general. Ricardo, pasensya ka na sa abala. Gusto ko lang sanang makita ang apo ko. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Taos pusong sumagot ang general. Inay, mula ngayon, tawagan niyo lang po ako kahit kailan. Personal ko po kayong susunduin at bibigyan ko ng mas madalas na bakasyon si Jose. Nagpasalamat ang lola at mahigpit na hinawakan ang kamay ng general. Mga kaibigan, ano ang nararamdaman ninyo sa eksenang ito? Hindi ba't nakakaantig ng puso? 5 oras ang lumipas at natapos ang espesyal na pagbisita ng lola at ni Jose. Ang general mismo ang naghatid sa lola pauwi sa Batangas gamit ang kanyang opisyal na sasakyan. At si Teniente Aguilar, kinabukasan ng alas 6 ng umaga, ay apurahang ipinatawag sa opisina ng general. Pagpasok niya, putlang-putla na ang kanyang mukha. Mabigat na nagsalita ang general. Teniente, pinag-isipan mo ba buong gabi ang nangyari kahapon? Yumuko si Aguilar at nanginginig na sumagot. Pasensya na po, sir. Napakalaki po ng aking pagkakamali. Hinusgahan ko ang isang tao base sa panlabas na anyo at nasabi ko ang mga bagay na iyon kay inay. Nagumpisa siyang maluha. Tumingin ang general sa bintana at mahinahong sinabi, Teniente, alam mo ba ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagsusuot ng unipormeng ito at pinoprotektahan ang bansa para po ipagtanggol ang estado at ang mamamayan, sir? Tama. Ngunit sa mga mamamayang iyon na ating pinoprotektahan, mayroong mga taong nagbuwis ng mas malaki pang sakripisyo kaysa sa atin. Tumango si Aguilar. Seryosong nagpatuloy ang general. Tulad ni inay kahapon, marami sa kanila ang dumanas ng sakit na hindi natin kayang isipin. Maagang nawalan ng asawa, mag-isang pinalaki ang mga anak, at inalagaan pa ang apo buong buhay nilang tiniis ang lahat. Namuo ang luha sa mga mata ni Aguilar. Mula ngayon, sino man ang dumating, huwag mo silang huhusgahan base sa itsura, lalo na ang mga matatanda. Dahil ang bawat isa sa kanila ay buhay na kasaysayan ng ating bansa. 3 buwan ang lumipas, kumuha si Aguilar ng espesyal na leave para personal na bisitahin ang lola sa bahay nito. Sa harap ng bahay ng lola, yumukod siya ng malalim at sinabing, Lola, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako ng malaki. Mainit na hinawakan ng lola ang kamay ni Aguilar at sinabing, Bata ka pa, normal lang magkamali. Ang mahalaga ay natuto ka. Mula ngayon, maging mabuti ka na rin sa ibang matatanda. Taos-pusong sumagot si Aguilar. Opo, Lola, hinding-hindi ko po ito malilimutan. At aalagaan ko pong mabuti si Jose. Nakangiting sinabi ng lola. Salamat.
Pakibantayan mo na rin ang apo kong si Jose. Tiningnan ng lola si Aguilar at makahulugang sinabi, sana, lahat ng matatandang bibisita sa kampo ay ituring mo na parang ang yumaong asawa ko. Marami sa kanila, tulad ko, ay may malalim na pinagdadaanan. Yumuko ng malalim si Aguilar at sumagot, tatatandaan ko po lola. DN Pulin Enan, IIDH and Dash. Isang taon ang lumipas, si Teniente Aguilar ay napili bilang model officer ng kanilang unit. Naging tanyag siya sa kanyang kabaitan sa mga bisita. Isang araw, isa na namang lola ang dumalaw sa kampo. Personal siyang sinalubong ni Aguilar at magalang na inalalayan. Lola, napakainit po ng panahon, siguradong napagod kayo. Dito po muna kayo sa malamig na lugar habang inaayos ko ang inyong pagbisita. Naantig ang lola at sinabi, kay babait naman ng mga sundalo ngayon. Maraming salamat, iho. Mga kaibigan, ano ang naisip ninyo sa kuwentong ito? Madali para sa atin na husgahan ang isang tao base sa panlabas na anyo. Dahil lang simple ang damit, matanda na, o may punto sa pagsasalita, madalas nating nakakaligtaan ang tunay nilang halaga. Lalo na sa mga nakatatanda, marami sa kanila ang nagbuwis ng buhay para sa ating bansa o nagsakripisyo ng buong buhay para sa kanilang pamilya. Ang kanilang magaspang na kamay, hukot na likod, at kupas na damit lahat ng iyan ay simbolo ng kanilang sakripisyo para sa atin. Bakit hindi natin subukang tingnan muli ang mga nakatatanda sa ating paligid? Ang lolo't lola na nakakasabay natin sa jeep, ang mga matatanda sa palengke bawat isa sa kanila ay may dalang mahahalagang kwento. At higit sa lahat, ang aral ay kapag may kapangyarihan o posisyon ka, lalo kang dapat maging mapagkumbaba. Tulad ni Teniente Aguilar, hindi porke may kaunti kang autoridad ay pwede mo nang maliitin ang iba. Ang tunay na malakas, ang tunay na kahanga-hanga, ay ang taong mas mabait sa mga mas nangangailangan. Ibahagi niyo rin ang inyong saloobin sa comments. Kung mayroon kayong katulad na karanasan o kuwentong nais ibahagi tungkol sa pagpapasalamat sa mga nakatatanda, huwag kayong mag-atubiling i-post ito. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-subscribe, like, at iyon ang notification bell. Ang isang click ninyo ay makakatulong maiparating ang makabuluhang kuwentong ito sa mas maraming tao. Sa susunod, magdadala ulit ako ng mga nakaaantig at puno ng aral na totoong kwento. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo. Naway magkaroon kayo ng masayang araw.